So, ayan mga kapiks, good morning. Dito pa ako ngayon sa downtown. So, kalalabas ko lang po sa St. Paul's dahil nga ako nag-canvas pa ako ng MRI ni Ate Ezra. So, nakapag-canvas po ako. So, ito po yung presyo niya mga kapiks, 11K. So, nagtanong ulit ako kung may slot, tapos kung kailan. So, wala na daw slot sa kanila mga kapiks, by next year daw ulit. Hanggang October lang po yung may schedule nila. So, next year dahil magpapalit daw sila ng machine. So, nagtanong pa ako kung saan naman po mayroon na MRI sa Ace Hospital daw. So, ngayon po punta po ako ng Mars Barras. Lalakad po muna ako mga kapiks. Lalakad-lakad po muna ako. Ano ba yan? So, before pa ako umalis kanina sa bahay, naglaba po muna ako dahil yung Patricia ko po wala nang sinusuot na damit. Nagreklamo na. Timing po, hindi po masyadong mainit. Sakto lang po yung namin ngayon. Pero kaninang umaga, malakas po yung ulan. So, walang pasok po kayo si Patricia dahil yung guro niya po ay may seminar. So, si Ate Isa lang po yung pumasok. So, dito pa ako sasakay sa may LVD. At timing din po, yung papa ko naman, may result na din po yung ultrasound niya. So, yung kidney niya may problema daw mga kapiks. Tapos, may binigay daw na reseta. Request naman po ulit. Ewan ko po kung ano yung request ni Papa na bago dahil yun nga, hindi po ako nakasama kanina. Dahil kanya din po nakuha yung result niya sa blood chem, ECG, tsaka ultrasound. So, tumawag po si Mama. May reseta daw si Papa. Nagkasabay-sabay. Bayarn. Help ni Lord, Charis. Ayan, dito po tayo sasakay para papuntang Robinson Mars Barras. So, iniwan ko lang po si Patpat doon kina Rose Ann. Dahil si Piang po hindi pumasok dahil nga malakas yung ulan kanina. Yan, dito tayo sasakay mga kapiks. Sasakay po tayo ng Mars Barras. Pa rin po dito yung McDo. Yan.
Malapit na po tayo sa Ace, yung mataas na building. Garla po. Yan mga kapiks. Nakarating din po tayo sa Ace Hospital. Lalabas ko lang sa Ace mga kapiks. Ayan naman po yung presyo nila. 14K naman. Aguroy. So ayan mga kapiks. Alas 6 na po. So kauuwi ko lang po galing ng downtown. Simula kaninang tanghali. So, pagkagaling ko po ng Ace Medical Hospital, hindi po ako agad umuwi. So, naisipan ko pong pumunta sa Tingog. Try ko pong lumapit doon kung ano po talaga, kung ano po yung ano nila sa medical assistant, kasi iba po yung sa kuya ko. Yung sa kuya ko po before, yung ate ko po yung naglakad doon. So, siya po yung may alam. So, yun nga ako kanina, nag-try po ako pumunta ng medical doon po sa Tingog. Nag-try po ako kung ano po yung requirements para makahingi po ng tulong. Kahit mabawasan lang po yung 14K. Kahit makaabon na po tayo ng kahit hindi ka anong kalaki mga kapiks, kasi yun nga sobrang mahal. Pero may mas mahal pa po dun sa presyo ni Ate Isa, kasi hindi naman po pare-pareho yung case ng pasyente. So yun, dun na po ako mga kapiks. So nakahingi pa ako ng tulong.
Bali, ano lang po yung binigay po nila sa akin. Note lang po, note po na galing sa Tingog. So, nakakuha po ako ng 3K. So, pagkatapos ko po ng Tingog, mga kapiks, sinabihan naman po ako na punta daw ako sa DSWD. Baka madagdagan lang po yung hinihingi kong tulong kasi yun nga ho. Di daw medyo malaki yung pondo ngayon ng Tingog. Kaya ayan, sabi ko, sige ma'am, thank you. Pagkapunta ko naman po ng DSWD, ang haba ng pila, ang dami po ng tao. So, yung naabutan ko po, 3rd batch na mga kapik. So, every batch, meron pong 50 person. So, pangatlo na pa ako siguro. Yung batch po namin is pang 150 na. So, yung nakuha ko pong number 19. So, doon na po ako sa loob. Mga alas 4 na po ako nakapasok. Kasi yun nga, kahit nagpapapasok pa po sila, pero marami pa pong pending na tao sa loob ng opisina po ng DSWD kasi iba-iba po yung ano nila. May sa Boreal, may sa medicine, ganun. So yun, nung time na po na ako, hiningan ako ng ID ko, tapos yung case study daw. Tapos yun nga, kasi hindi ko po alam yung pasikot-sikot doon. So hindi ko po napaserox yung mga papel ko. So makakahingi po ako ng tulong sa kanila, pero hindi po nila yun pinipaid talaga mga kapiks kung magkano po yung ano nila. Kung ilan lang po yung maibibigay nilang tulong or pangdagdag po sa babayaran sa hospital. Siguro kung may kulang, kami nilang po yung magdadagdag nun. So sabi ko, thanks God, kahit papano. Nabawasan din po yung iniisip ko kasi timing din po yung papa ko nga. Yun nga si papa. Ano din po sila kanina, doon sila sa LPH, may request na naman po si papa. Tapos yun nga, yung kidney niya daw, hindi ko maintindihan kasi hindi ko po maintindihan yung sinasabi po ni mama kanina. Timing po yung pagtawag niya, nasa multicab po ako mga kapiks, papunta naman ako ng downtown. So yung naano ko lang po, may yung sa kidney niya, may ano daw, yung ko. Tapos yun nga, may reseta naman sa kanya. Tapos si mama din po may reseta. Tapos may request. Sabi ko, mamaya na yung iniisip ko ngayon is yung kay Isra. Sabi ko, mamaya na kasi nagpapasabay sana silang magpabili ng gamot daw sa akin. Sabi ko, mamaya naman kasi papunta pa lang ako ng downtown. Naglaba muna ako before ako pumunta ng St. Paul's. Tapos nga, wala sa St. Paul's, doon ako takbo sa Ace. So yun nga ho, balik po ako ng October 8. So medyo malayo pa po mga kapiks. Siguro mga 1 week, lampas pa po ng 1 linggo. October 8. So hindi pa din po yun siguro sure kasi ano pa lang po ako ng ibang requirements na ipapasa. So nagtanong naman pa ako sa Ace, may available slot pa daw is October 1. So hindi po sila everyday merong MRI. Ni-schedule po nila mga kapiks. So sabi ko sana kaunti na lang po yung matira. Agoy. So ayan na kapiks, marami naman po akong pimples pero okay lang po yan. Kahit pangit, pretty pa rin siya. So ayan, hanggang dito lang muna yung vlog ko po. Thank you for watching and see you my next vlog mga kapiks.